Kamusta Aries? Handang-handa ka na bang alamin kung ano ang naghihintay sa'yo sa Abril 2025? Sa video na ito, susuriin natin ang tarot reading na naglalaman ng mahalagang mensahe para sa iyong karera, buhay, pag-ibig at kalusugan. Huwag palampasin ang mga insights na ito na makakatulong sa iyo upang maging handa sa mga susunod na hamon at oportunidad. Tara, simulan na natin. Hi, welcome back to my channel. My name is M and I am an intuitive tarot reader. So in this channel, we usually discuss tarot readings for all the zodiac signs, monthly forecasts, and love readings. So if you want to get updates or daily dose of tarot readings and guidance, please follow us on all our social media accounts to get free collective readings. So without further ado, let's begin. Ang tema para sa buwan ng Abril para sa zodiac sign na Aries ay space. Ang ibig sabihin nito, ngayong buwan ng Abril, maaari kang makaramdam ng pangungulila or you might feel alone this April na parang may tao na nangungulila ka or parang you feel left out. Ganon ang tema ngayong April. So, how do you feel this void or paano mo pupuunan yung pagkaramdam ng pangungulila? So, you need to find that or parang kailangan mong i-fill in yung void na yan. Kung ikaw ay nangungulila, find time with friends, with family, makipag-usap ka, hindi yung sinosolo mo yung pangungulila mo. Kung ikaw ay parang isolated or feeling mo ay ikaw ay nag-iisa, always remember that you can ask help from other people. Yun ang tema para sa'yo ngayong buwan ng Abril. Okay, para sa career reading mo, Aris, ngayong buwan na itong Abril, maaaring makaramdam ka na suffocated ka sa trabaho or yung parang hindi ka makahinga, parang you feel that you are tied to your career at wala kang freedom. Pero dahil dyan, magkakaroon ka na ng action or bibigyan mo na ng action yung pagkaramdam ng suffocation sa iyong career at maaring magkaroon na ng resignation or there would be an ending that will be happening in terms of your career this month. So with the clarifying cards here, nahihirapan ka sa iyong karera pagdating sa Abril. Maaring may pressure, may stress, maka-experience ka ng anxiety, depression, or yung pangangamba, pagiging anxious ngayong April. It is because there would be a lot of projects, there would be a lot of work, and mafe-feel mo yung pressure at maaaring magkaroon ka ng pakiramdam ng overwhelmed ka or sobrang dami mong ginagawa na hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Guidance for you here is you have to speak up. Hindi pwedeng oo ka na lang ng oo sa mga tao na bigay ng bigay sa'yo ng trabaho kasi hindi ka marunong magsalita or hindi ka marunong magsabi ng no pagdating sa iyong mga boss or sa iyong mga colleagues. So now is the time to speak up and say no to those people, yung talagang nagpe-pressure sa'yo. Matuto kang humindi pagdating sa iyong career. Ito naman ang reading mo pagdating sa romance if you are in a relationship. So, kung ikaw ay single, you can scroll or you can skip this part and move to the next. So, para sa mga Aries na in a relationship, ang cards na lumabas para sa inyo ay ang Four of Wands in the reverse and the Nine of Pentacles in the upright. So, there would be trouble in paradise
this month of April if you are in a relationship. Says here na maaring ito ay saving grace. Number two might be important this April kasi two of wands, two of swords. So just keep that in mind. The number two in numerology might be an important number for you. So two of wands and two of swords. Itong mangyayari sa iyong relationship this April, whether this is good or bad, maaring ito ay mag-save sa'yo in the long run. So, think about your future. Ano ba yung dapat mong unahin? Sarili mo ba or kapakanan ng iba? Pag-isipan mo ng mabuti. You will have to decide for yourself. And, ang sinasabi dito, kung mahal mo talaga yung taong ito, then go for it. Pero, kung ikaw ay nagdadalawang isip with regards to a situation that needs a big decision from you, ang sinasabi dito, pag-isipan mo ng mabuti yung desisyon na gagawin mo kasi future mo yung apektado dito. So, whatever it is that you decide upon, think it, parang pag-isipan mo yung future mo at yung uh, abundance mo. Will you benefit from this decision? Ikaw ba ay magpo-progress? Magkakaroon ka ba ng growth dito sa decision na gagawin mo in terms of your relationship? Kasi kung hindi, then you have to decide kung pagpapatuloy mo pa ba or hindi. So, mag-manifest ka, magdasal ka, pray for guidance and strength when it comes to this big decision that you will be making this month of April. Okay, for those of you naman who are single and who are looking for love, April might not be the time for you to invest on looking for a potential partner. Kasi ang sinasabi dito, maring sobrang go na go ka na maghanap ng partner this month. Kaso lang, dahil dito, yung maring makahanap ka ng mga potential partners, pero always guard yourself. Kasi ang sinasabi dito, maaaring pagsisihan mo yung mga gagawin mong action in the future. So, for example, may ma-meet kang potential partner this month, pero hindi mo kasi nakikita yung red flags sa ngayon dahil kakakilala mo pa lang sa kanya at ikaw naman, hype na hype ka at sobrang hot na hot ka na magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Mag-ingat kasi baka ibigay mo na lahat dito sa taong ito at hindi mo nakikita yung red flags. So, ang guidance para sa'yo, mag-discern. Be discerning. Kapag nakikita mo na hindi kayo compatible, put up boundaries and say no. Again, kagaya nga nung sa career mo, matutong magsalita and find the strength to be okay na ikaw ay single. Hindi yung dahil lahat ng friends mo ay in a relationship na ay parang magkakaroon ka ng FOMO na ay kailangan in a relationship na rin ako kasi lahat sila in a relationship na. Or kunwari ikaw ay may jowa at pinressure mo yung jowa mo na magpakasal, parang ganun. So, there's a potential partner na nakita mo at nape-pressure ka na na magpakasal, don't give in to it. Madami pang iba dyan. Kailangan maging discerning ka this month kasi it might give you a lot of trouble in the future. Okay, so pagdating naman sa iyong health, ang card na lumabas ay ang Ace of Pentacles in the reverse. So kung ikaw yung may nararamdaman, wag nang magpaligoy-ligoy pa at magpa-check sa health expert kasi baka ito ay lumala. You might also be experiencing some problems when it comes to fertility and maybe some heart problems. So, magpa-check agad sa doktor or to health experts na pwede mong puntahan kasi maaring lumala itong nararamdaman mo and don't, parang wag ka na mag-antay na malala na ito bago ka magpatingin.
And your tarot reading session, I have pulled some oracle cards, and the first one is surrender to the divine, and the next one is meditate and contemplate.